Hi mga mi, samahan nyo naman kami magsosya-sosyalan ng pamumuhay sa loob lang naman ng isang araw. Pick up na kami ng taxi driver na maghahatid sa amin dun sa kondo. Ito ang mga bata, excited na kung saan kami pupunta. Bali, dito pala kami mag-overnight ng aking pamilya dito sa The Persimmon located at Mabolo, Cebu City. Pagkadating namin dito, Diyos ko dahil kinikilig ako. First time kasi namin makapunta sa ganitong lugar. So, ayun nga, at pumasok na rin kami sa loob dahil parating na rin si ma'am na nag-invite sa amin para magstay sa kanilang Airbnb. Nung magkita na kami, diretso na agad fill up sa form para pagkatapos aakyat na lang kami dun sa taas. Nasa 17th floor nga pala yung kanilang condo unit. Pero bago yun, pumunta muna kami sa 6th floor. Dahil itutour muna kami ni ma'am dun sa swimming pool kung saan meron kaming free access para maligo kasama ng mga bata. Tinatawag nga pala itong infinity pool mga mi, and sobrang manghang-mangha ako kasi sa picture ko lang man yan nakikita dati. Uy. Kami umalis, in-explain muna sa akin ni ma'am yung rules and regulations dun sa swimming pool. Ayan, pagkadating namin sa condo unit, eto nga pala yung unang bubungad sa'yo, yung sala. Na goods talaga to para sa 6 to 8 members ng family. Spacious yung sala, tapos meron na rin yan 2 bedroom. Pwede ka mag-Netflix or any social media ganap kasi meron na ang high-speed internet. Eto nga mga anak namin, tutok na agad sa TV. Cartoon Network kasi yung pinapanood nila, kaya pansamantala behave na behave pa yung kambal namin. Nakaka-relax nga din panoorin yung overlooking view dito. Ang kita din kasi talaga yung dagat. Tapos walking distance lang din to Ayala and SM Shopping Malls. So bali, eto nga pala yung kitchen ko for today's ganap. Sosyal-sosyalal ko na tayo for today's video. Tapos eto naman yung bathroom namin, and grabe, ito talaga yung gusto kong design ng CR. Anyway, umalis na nga din pala si ma'am at ayan kami na lang dito sa condo. Dahil magiging bahay namin to sa loob ng isang araw, nagdala na ako ng cup noodles, vitamins, chargers, wipes, tapos bathroom essentials, at bigas na rin. Para naman kahit papaano makatipid-tipid din tayo. Tapos dinala na rin namin yung binili namin nung nag-grocery kami na pang fruit salad. Itong sakto din kasi merong refrigerator dito. Wala naman kami refrigerator sa bahay, kaya dinala na lang namin, di ba? Na rin pala si asawa ng pera kasi bibili siya ng ulam para sa pananghalian namin. Bale, eto nga pala lahat ng dala namin bukod sa damit, tapos yung mga bata ayan nanonood pa din ng TV. 30 na din yan ng tanghali, kaya dali-dali na rin ako nagtakal ng bigas para makapagsaing na rin. Akala ko pa nga nung una walang tubig kasi ginaganyan-ganyan ko pero wala talagang lumalabas. Pero ganun lang pala pag open, Diyos ko day. Uy, gapakauwaw man lang kamads. Uy, ignorante kay kaday. O diba, napaghahalataan talagang isang hampas lupa. Ganyan din pala ako nagsusukat ng tubig mga may, at so far hindi pa naman ako pumapalpak. Pero madalas naaapawan lalo na kapag hindi naka-rice cooker. Dito ko na lang din pala inilagay yung pansit canton at cup noodles namin. Tapos, eto namang pangsala, dito ko na inilagay dito sa refrigerator namin. Refrigerator namin. Tapos, ayan, dumating na rin itong aking asawa galing sa pagbili ng ulam namin. Hindi pa nga lang naluto yung kanin namin, kaya eto at pinapasok ko na lang yung mga bata dito sa kwarto para mabihisan ng pangbahay. Tapos, eto namang aking asawa, feel na niya yung paghiga dyan sa napakalambot na higaan. Tapos, eto namang kambal, nagsisimula na sa kanilang kalikutan at kakulitan. Pati nga din sila Ate Megan at Kuya Zaiden, nagustuhan nila yung lambot ng kama. Si Kuya Zaiden na nga lang din yung binibihisan dyan. Tapos ako naman, hinahanger na din yung mga damit namin. Good for 2 days na damit lang din talaga yung dala ko para hindi na masyadong mabigat yung dala namin. Tapos lumabas naman ako para kumuha na ng mga kubyertos kasi malapit na lang maluto yung kanin. Diba? Parang nasa bahay ka lang din talaga kasi provided na lahat ng mga gamit. So, bale, 2 klase nga pala ng ulam yung binili ng aking asawa. Yung isa liempo, tapos yung isa naman ay lechon manok. Para nga din daw kahit papaano, makakakain nga daw kami ng karneng baboy. Naluto na nga din yung kanin kaya eto at nagsandok na rin ako. Tapos ayan, yung 3 bata nanonood ulit sila ng TV. How I wish dumating yung araw na ganito din kaganda yung bahay namin. Tapos yung mga bata komportable na din talaga. Napakasarap din talaga pagsilbihan yung mga taong mahal na mahal natin sa buhay. More hustle hard pa para sa buhay na pinapangarap natin. Bale, nagtimpla na nga din pala ako ng juice, tapos kinuha ko na lang din yung yellow na nasa freezer. Pinaghugas ko na nga din sila ng kamay kasi tapos na akong maghanda para sa pananghalian namin. Tapos si Ate Megan na lang din yung pinag-lead namin sa prayer bago kami kumain. Dati nahihiya pa yan mag-lead ng prayer pero ngayon siya na yung nagkukusa. Ang dalawa ni Kuya Zaiden nagpapaunahan niya na prayer daw muna bago kumain. Ito namang si Baby Ayon, wala na namang ganang kumain kasi kahit anong subo ko talagang ayaw niyang bukahin yung bibig niya. Hindi ko na lang din talaga pinilit kasi mai-stress lang ako. Pag ayaw niya talagang kumain, hindi mo talaga yan mapipilit. Hinayaan ko na lang din talaga muna siyang maglaro. Pagkatapos namin kumain,
pumunta na kami dito sa kwarto at pinadede ko nga itong si Baby Ayon. Lamig na lamig din talaga ako sa aircon mga mi, kaya ayan at nagkumot na din talaga ako. Tapos itong si Baby Ian, nakita niya nakadede sa akin yung kambal niya, kaya ayan at lumapit din siya sa akin. Tapos sabi niya, Dede, papatulugin nga sana muna namin yung mga bata bago kami pumunta sa pool. Kaso lang si ate at kuya excited na nga silang maligo. Nagbihis na nga din sila ate Megan at kuya Zaiden, kaya ayan sabi ko sa asawa ko, punta na lang din talaga kami sa pool. Eto na nga lang din yung susutin kong pangligo kasi hindi naman bagay sa akin yung mga pa-swimsuit. Dagandahan nga ang peg ko dito tapos bigla lumapit itong aking asawa. Hisan ko na rin itong kambal namin, pero itong si Baby Ayon, aliw na aloy sa panonood ng Barbie. Kuday morag delikado gintaan nila. So ayun, at lumabas na rin muna kami ng kondo. Tapos nasa 6th floor nga pala yung kanilang swimming pool. Excited na din talaga ako para sa mga bata kasi ikapangalawang beses pa lang nila makakaligo ulit ng swimming pool. Pagkatapos mag-shower bath ng mga bata, talagang si Ate Megan at Kuya Zaiden talunan agad sa swimming pool. Kambal naman, kailangan mo din talagang bantayan ng maigi kasi kung saan-saan pumupunta. Aliw na aliw din talaga yung kambal magtampisaw nga dito sa tubig. Eto nga din palang papa nila, first time pang makakaligo ng swimming pool. Nakakatuwa lang kasi dahil sa pagbablog ko, nararanasan na namin to. At kauwi nga rin pala namin sa kondo, ayun, yung 3 bata bagsak agad. Pero itong si Baby Ayon, buhay na buhay pa yung diwa. Anyway, nagtimpla na nga rin pala ako nitong cup noodles kasi kahit dito sa sala ay napakaginaw. Naka-aircon din kasi pati yung sala kaya hindi ka talaga makakaramdam ng init. Maya nga din si Ate Megan at Kuya Zaiden nagising na rin. Enjoy sila manood ng movie sa Netflix. Ito nga rin pala yung view mga mi sa labas kapag kagabi. Tapos na nga rin pala kaming kumain ng hapunan. Tapos ayan, ito namang cup noodles yung kinain namin. Para makahigop nga din kami ng mainit na sabaw dahil giniginaw nga din kami. Tapos ayan, tamang nood lang din ng TV. Isinalang ko na nga din pala dito sa washing machine yung isinuot namin kanina nung naligo kami sa swimming pool. Tutuyo din naman agad dahil meron ng air dry itong washing machine nila. Inilabas ko na nga din itong mga sangka para sa paggawa ng fruit salad. At kinabukasan, meron kaming dessert na makakain at hindi na namin kailangan bumili sa labas. Buti na lang din talaga at meron nga kami nakita ditong pwedeng mapaglagyan sa paggawa naman nitong fruit salad. Paborito din kasi talaga to ng asawa ko mga mi, as in. Manifesting din na sana soon magkaroon din kami ng refrigerator. Anyway mga mi, lalagyan ko nga din pala yan ng gulaman. Naman kahit papaano medyo dumami-dami din. At hinihiwa-hiwa ko lang ng pa-cubes. Tapos nag-live na rin ako para makapag-interact na din sa inyo na aking mga followers kasi wala din akong upload sa mga araw na yan. Ito nga mga bata, kahit alas 9 na ng gabi, gising pa at nanonood pa ng TV. Tapos Barbie pa yung pinapanood. Diyos ko dahil. Pinapasok ko na din sila dito sa kwarto para makaramdam na rin sila ng antok. Tapos eto naman papa nila, kahit hindi pa naman masyadong malamig yung salad, ayan, at tinira na nga agad. Di pa, hindi halatang paborito niya talaga yung fruit salad. Kam na nga din ako, kaya ayan at nagpasubo na nga din ako sa kanya. Medyo malamig-lamig na rin naman na pala, kaya masarap na din talaga siyang kainin. Tapos eto nga din si Baby Ayon, gusto niya din kumain, kaya binigyan ko na lang din ng napakaliit na gulaman. Nabukasan, ayan, ako yung unang nagising, tapos sa baba kami natulog lahat. Si Ate Megan at Kuya Zaiden kasi ayaw nilang humiwalay sa amin. Grabe, ang sarap din talaga ng tulog namin kasi naka-aircon. So ayun, at lumabas na rin ako ng kwarto para makakapagsaing na rin para sa aming umagahan. Inugasan ko na rin itong mga basong ginamit namin kagabi nung kumain kami ng fruit salad. Tapos check out na nga rin pala namin mamayang alauna ng hapon, kaya naglinis-linis na rin ako. Para pagkatapos kong maglinis, magsushoot na din ako para sa pagpo-promote nitong Airbnb. Kaya sinadya ko din talagang maagang nagising para makapag-focus ako sa pag-video dito sa loob. Tapos syempre dumating kami dito na malinis yung bahay at aalis din kami dito na malinis din ito. So anyway, pagkatapos kong maglinis, ayan, at naghihilamos na rin ako kasi bibili ako ng ulam dun sa labas. Stikan ko pa nga maipanghilamos sa aking mukha itong deodorant. Buti na lang talaga at binasa ko. Diyos ko dahil pang kilikili pala siya. Akala ko kasi mga mina, facial scrub siya, kaloka. Kaya eto na lang sabon ng kambal yung ginamit kong pangsabon dito sa aking mukha. Baka sakaling baka mag-baby face pa tayo. Charot! So ayun, at lumabas na nga din pala ako ng kondo. Medyo natatakot din talaga ako tumingin dito sa hallway. So bali lalabas nga pala ako para maghanap ng ulam para sa aming umagahan. Dito nga ako napadpad sa karinderya ni ate. At ito nga din pala yung building kung saan kami nag-overnight stay ng aking pamilya. Napakaganda din talaga dito mga mi. Tapos yung mga staff nila napaka-accommodating pa. So ayun, pagkadating ko, dumiretso agad ako sa kwarto pero ayun, tulog pa din silang lahat. Kaya nagtimpla na lang din ako ng kape para mamaya-maya pagka-shooting ko, may energy ako kumuha ng mga video. Tapos ayan, nagising na nga din pala si Ate Megan. Tapos eto mga mag-aama ko, grabe talagang mahimbing na mahimbing yung tulog nila. Eto, at hinay-hinay na lang din ako nagligpit nitong mga damit namin. Para pagkagising ng kambal, wala na rin ako masyadong gagawin. Tapos sila na lang yung aasikasuhin ko. Nauna na lang din kami kumain ni Ate Megan kasi malapit na rin mag alas 8. Alas 11 na din kasi kami kagabi natulog, kaya expected talaga na late magigising yung mga bata. Kaya kwentuhan na lang din kami ni Ate Megan at sobrang nag-enjoy nga daw siya, lalo na nga dun sa swimming pool. So ayun, pagkatapos kong kumain, kumuha naman ako
itong fruit salad. Kumuha lang muna ako ng para sa akin kasi si Ate Megan hindi pa siya tapos kumain. Nagpapalambing pa nga tapos nagpapasubo sa akin. Sinubuan ko na rin kasi siguro naiinggit siya kay Kuya Zaiden na sinusubuan ko din minsan. So ayun nga mga mi, sobrang haba na po talaga ng video kaya fast forward na po tayo. Tapos na ang staycation namin dito kaya back to reality na at uuwi na kami sa totoo naming bahay. Yun lang, bye!